Matapos naman ang naranasang panggigipit noong nakarang linggo, isa na namang agresibong aksyon ang naranasan ng dalawang barko ng BIFAR sa West Philippine Sea. Ito matapos silang tutukan ng high-intensity laser. Si Ryan Lasigas sa sentro ng balita. Ano naman, no? Sakit sa mata. June 2022, unang naiulat ang panunutok ng laser sa tugboat ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Makalipas ang ilang taon, muli na namang naulit ang insidente. At sa pagkakataong ito, mga barko naman ng BIFAR ang tinutukan ng high-intensity laser. Nakaranas ng pananakit ng mata ang ilang crew ng barko ng BIFAR na BRP Dato Tamblot matapos silang tutukan ng high-intensity laser ng barko ng China. Nangyari ito bandang alas 8 ng gabi nitong December 2. Sa kuha ng night vision videos ng BRP Dato Taradapit, kita kung paano pinuntirya nang hindi pa ma-identify na barko ang barko ng BIFAR. Sa pagtaya ng mga crew ng barko, umabot ng halos 5 minuto ang pagtutok ng laser sa barko ng Pilipinas. Nangyaring insidente sa bahagi ng Hasa-Hasa Shoal o Half Moon Shoal, halos 16 nautical miles lamang ang layo mula sa Bataraza, Palawan. Nagsasagawa ng maritime patrol ang mga tauhan ng BIFAR at namamahagi ng krudo at ayuda sa mga mangingisda. Ang mga barko nang napatigil sila matapos tutukan ng laser. Patungo din ang mga barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island para sa scientific research. Ang insidente agad kinundina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Giit ng BIFAR na patunay ito na mga barko ng China ang nangaharas taliwas sa sinabi ng China na ang mga barko ng Pilipinas ang nagsasagawa ng delikadong maniobra sa laot. Nitong nakarang linggo lang nang banggain, dikitan at tirahin ng water cannon ang iba pang barko ng BIFAR na BRP Dato Sanday at BRP Dato Pagbuwaya na namamahagi lang sana ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tinawag ng Philippine Coast Guard na overkill ang ginawa ng mga barko ng China. Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.